Ang ring. Hello guys, so this is my outfit for today and we are going to basta doon sa may mga falls. So this vest is from Zara. This is, I don't know, this is from Zara. So the same shoes, okay? Okay, so see you. Bye. Maayong adlaw, kumusta kayo dyan? So, hi guys! Welcome back again to my channel. So, for today's video, nandito tayo sa middle of Old Tbilisi and this is our 4th day tour. So, ang first nating stopover ngayon guys or agenda natin is itong waterfalls nila na tinatawag na Lektakevi Waterfalls. And it is located siya in the middle of Old Tbilisi. Isa siya sa mga pinaka-ancient na places dito sa Abanotumi. Actually guys, ang gilid nito is nandito yung mga sulfur bath. So guys, na-try nyo na ba ang sulfur bath? Kasi ako, gusto kong mag-try. Pero guys, na-timing talaga guys na pagpunta ko dito, may buwan ng dalaw tayo. So, hindi natin magagamit ang sulfur bath. At alam nyo bang, pinagplanuhan ko talagang maliligo ako dyan sa sulfur bath kasi nga, ang dami niyang benefits. At isa pa dyan, pag naka-sulfur bath ka kasi, parang nare-relax ka at nagagamot yung mga skin diseases mo. So anyway, ito na pala yung kasalukuyang nangyayari dito. So nakikita nyo naman, 'di ba? Ang daming mga turista. Pag nakikita nyo yan si Kuya, straight lang kayo ng straight na maglakad kasi baka singilan kayo ng malaking datong. Pasensya na kayo kasi nakamute to kasi nagpatugtog siya ng Bayang Magilyo. Alam mo na. At baka mas-CPR tayo. So, binibigyan ko kayo ng tip para pagdating nyo dito, hindi kayo magugulat. Kasi pag ini-entertain nyo kasi yan sila, maniningil yan at minsan sila pa yung nagbubungad ng presyo. So, bago tayo makarating doon sa waterfalls guys, dito talaga sa may bungad, maraming mga bathhouses dito. Pwede nyo namang itry itong mga bathhouses. Tapos, depende yan siya sa mga services at room na kukuhanin nyo. Meron kasing public at meron din namang private. So, meron pala sila ditong maliit na bridge kung saan naglalak ng mga keys. O, diba? Parang Paris lang. Paris ba yung may ganito? So, pag nakikita nyo yan, meaning malapit na talaga kayo sa my falls. Pero guys, merong problema kasi hindi tayo makapasok. Hindi ko alam kung anong rason bakit naka-restrict ang entrance na yan. Siguro kasi masama ang panahon, baka lalakas ang ulan at lalakas din yung waterfalls. So tingnan nyo guys, ang structure ng ano nila, diba? Parang kulo bricks lang siya. I mean, parang bricks lang tapos sa ibabaw, meron siyang bahay. At dahil hindi tayo makapasok, so umawra na lang ako dito sa may gilid muna. So, tapos na tayong mag-tour sa waterfalls and then dun sa may sulfur bath. So, ang next stop na naman natin ay the statue of King Vakhtang or also known as David the Builder. Pero bago ang lahat, have a look naman sa park nila kasi sobrang linis at sobrang peaceful. O, diba guys? Ang ganda panoorin. Ang ganda pagmasdan. Sobrang quiet dito na place. At dahil dyan, umawra na naman ako. Dahil ako'y napagod na. Alam nyo guys, pag nagbabakasyon talaga kayo, magsuot talaga kayo ng comfortable na shoes, comfortable na
clothes. Kasi ang dami nyo talagang lakad. Sobrang lakad. Ganun talaga pag nagbabakasyon. So, i-ready nyo talaga yung mga paa nyo sa sobrang daming lakad to the max. Kaya paminsan-minsan pag may nakita akong bench, umuupo talaga ako ng mga 15 minutes. Parang break time lang, o 'di ba? Wala lang, ang sarap lang talaga ditong pagmasdan, puro kasi green. Tapos along the highway lang to, guys. Tapos ang nasa harapan nito is yung main highway nila, and then meron sila yung malaking river nila dito. At dahil nasa kabilang ibayo lang naman ang station ni King Vakhtang, so lalakarin lang natin siya, guys. So tatawid lang tayo dito sa pinaka main highway nila, pero dadaan tayo sa parang bridge nila. Yan, nakikita nyo yung bridge na yan. Tatawirin natin yan. So ang crime naman nila dito is 0, I guess. Kaya okay lang na magvi-video ka dito while walking ka sa public places nila. So kung pupunta ka naman sa baba, meron din siyang stairs dyan sa going pababa. Pero tayo, straight lang tayo kasi ang pupuntahan natin is yan, si King Vakhtang. Si King Vakhtang pala, guys, yun yung hari nila dito. Tapos pag nandun na tayo, makikita mo yung old Tbilisi na 360 talaga. Tapos sa gilid, meron silang monastery dyan. Nakikita nyo yung church na yan. So monastery nila yan. Pero hindi ko lang alam kung anong pangalan na. Nakalimutan ko na siya. Ang Georgia pala, guys, isa siya sa mga pinakamaraming monastery. So pag nandito kayo, every lingon nyo, sa right, lingon nyo sa left, sa harapan nyo, meron talaga kayo makikitang monastery. Tapos nagagandahan talaga ako dito sa kanila, guys. Kasi yung daan nila is, mafe-feel mo talaga na napaka-ancient pa rin yung alam mo yung ano nila, yung ways nila, kasi bricks pa yung daan. Tapos tingnan mo yung ano nila, hindi siya semento, diba? Para siyang yung mga, basta anong tawag dyan sa mga sinaunang panahon, ganon. So yan, nakikita nyo yung may Bridge of Peace na yun. Yun pala yung pinuntahan natin kahapon. So ang tour natin kahapon is dyan sa may map, globe na yan. Hindi ko alam kung anong pangalan dyan. Tapos, ito na yung monastery dun sa gilid ni King Vakhtang. So, nakikita nyo, guys, isa yan sa pinaka-old na mga monastery dito sa Georgia. At ang kagandahan pa ng church na ito is nasa tuktok siya. So, ngayon, pag nandyan kayo nag-stay, kitang-kita nyo yung old Tbilisi. Ito na yung statue ni King Vakhtang or tinatawag na David the Builder. So, napakaganda talaga ang spot na to dahil nakikita nyo yung river, nakikita nyo yung old Tbilisi, yung Narikala Fortress. So, very nice place talaga. Si Vakhtang, King of Vakhtang. King Vakhtang pa siya. Ito yung church. Nakikita nyo yan. 12th century pa yan na built. O, diba, bongga, 12th century pa pala yun na built. Oh my gosh, sobrang old na siya na monastery talaga. At sa likod pala ng monastery na to, guys, meron silang park dito. Tapos tingnan nyo yung daan, diba? Bricks lang yan, guys. Tapos isa din sa mga spots na maganda dito is nakikita mo yung cable car, diba? So ito na pala yung part, guys, na bumaba na tayo. Then, umaura muna ulit ako para mag-say goodbye na kay King Vakhtang. So, ang next pala natin is dito sa I Love Tbilisi na sign. Pag nandito kayo sa Georgia, Tbilisi, guys, kailangan nyo talagang mag-stop over kayo dito kasi isa ito sa mga pinaka-trademark dito sa Tbilisi. Pag nakita nyo po itong I Love Tbilisi na sign, meaning malapit lang kayo sa mga restaurants, cafes, transportation, parang accessible lang siya pag nandito na kayo sa I Love Tbilisi. At dahil lunchtime na, so nandito tayo para kumain at ito pala yung menu nila. So at ako'y nagutom, gusto kong kumain ng rice kasi ilang araw na akong hindi kumakain ng rice. So rice with pork and then with the red wine. So guys, kailangan nating uminom dito ng red wine, beer kasi minsan lang ito. Guys, gusto ko palang i-emphasize na itong I Love Tbilisi na restaurant,
is napakasarap ng mga foodings nila. So kayo, mga nandyan na nagbabakasyon, please talaga mag-stop over kayo dito sa may I Love Tbilisi na restaurant. Hindi kayo magsasawa. At dahil naghahanap tayo ng sweets, so nag-stop over tayo dito sa Chimney Cake Lumiere. Guys, ito ang pinakasikat dito sa Tbilisi, Georgia. Walking distance lang po ito sa I Love Tbilisi. And then, makikita nyo ito, sobrang taas ng queue. Actually, ako din, nagulat din ako kasi nung mga ilang araw kung lakad-lakad dito sa may I Love Tbilisi, parang nagwa-wonder why ako, bakit ang taas ng queue nila dito? Sikat ba ito? So, nag-confuse ako. So, why not, no? Diba? So, let's try yung ice cream nila dito. So, gusto kong i-explain sa inyo, guys, na yung cone pala na yan is tinapay pala yan siya. Akala ko nung una is yung cone talaga na biscuit, pero hindi. Tapos, sa ice cream, guys, sa ibabaw, pwede mong lagyan ng mga fruits or mga chocolate. So, meron din silang choices, guys, kung gusto mo ng special na Lumiere or yung ikaw magpili sa choices mo. So, una, nilalagyan pala nila ng chocolate yung loob ng tinapay. And then, parang may nilagay silang, hindi ko alam kung anong mga nilalagay nila dyan. Basta yan. Tapos, lalagyan na ng mga fruits. Kasi yung pinili ko is yung special Lumiere. Guys, nakamute pala ito ha. Kasi dito sa part na to, may music kasi sila. So, minute ko muna. So, si ate girl, naglagay na siya ng mga iba't ibang fruits like banana, strawberry, pineapple. And then, ang pinaka-last is yung ice cream nila. Alam nyo ba guys, anong tawag nito? Napaka-special yung ice cream na to kasi hindi siya sobrang lamig at hindi rin siya sobrang tamis. Sakto lang talaga siya. Tapos, parang nagko-complement kasi yung taste ng ice cream tsaka yung tinapay na may chocolate. Diba nilagyan nyo ng chocolate sa loob? Parang perfect talaga sila na combination. Kaya naman pala talaga maraming tao dito kasi nga masarap ang Lumiere na ice cream na ito. At ang pinakalas na nilagay ni ate girl is yung caramel syrup. Ayun na guys, ready na siya. Excited na akong tikman. Oh my God, nakakamiss lang talaga yung ice cream na to. Oh my God, naglalaway ako ngayon. Nakakamiss talaga itong ice cream na to. Hopefully, meron na rin ng ganito dito sa Kuwait. O, diba? Enjoy, guys! So, ang next stop over natin ngayon ay ang Carrefour Supermarket. Yung unang araw nating pumunta sa Carrefour is maliit lang yun na Carrefour. Ngayon, itong Carrefour na to is yun yung malaking Carrefour na malapit lang din siya sa ini-stayhan natin. May chika ako, guys. Dati, alam nyo ba kung anong binili ko dito? Mga spices, guys, dito ako bumili kasi sobrang mura ng spices dito. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang meron sa kanila ngayon. Depende kung meron silang sale, bibili ako ng pangmaramihan. Sure lang, guys. Depende pa rin yan kasi wala tayong budget ngayon. Titingin lang tayo dito. Actually, guys, yung mga tao naman dito, mababait naman. Ang problema lang is, minsan, hindi sila marunong mag-English. Kaya doon ako minsan nahihirapan sa kanila. So, kukuha tayo ng basket para lagyan ng mga small grocery natin bago tayo uwi sa bansang Kuwait. At alam nyo ba guys, last time na nagpunta ako dito, meron akong nabiling kinilaw. Alam nyo yung kinilaw? Yung kilawin na isda, as in raw fish siya. And then, meron silang iba't ibang flavor. Merong lemon with sibuyas, merong may ginger, basta iba't ibang klase ng mga isda. Ipapakita ko mamaya sa video na ito. So guys, pag nakalimutan yung bumili ng mga souvenir at saka gifts, meron din pala dito sa loob ng Carrefour. Para halos pare-pareho lang naman yung presyo niya dun din sa labas. So kung nakalimutan nyo, pwede kayong mag-drop by dito, bumili ng mug, bumili ng keychain, bumili ng magnet ref, yung pang sa ref, yung mga ganon. Tapos yan, mga small lang na mga figurines. So, hindi mag-worry kung hindi nakabili ng mga souvenirs kasi accessible or available siya dito sa Carrefour. Labas mo pala dito sa Carrefour, guys. Marami palang mga hotels dito. So, accessible lang talaga siya. Pag dito kayo
stay. Nasa labas na yung restaurant, mga cafes, supermarket. So maganda din yung lugar na ito. Sobrang mura dito ang mga strawberries and mga berries. Pero hindi yan ang bibilihin ko kasi nakabili na ako ng strawberry nung isang araw. O diba meron din silang mga pineapple dito, which is hindi ko lang alam, hindi lang ako sure kung saang bansa ito galing. Meron din silang mangoes, avocado, kiwi, oranges, mandarin, at iba-iba pa. At marami din silang klase ng mga alcoholic beverages dito, guys. So kung gusto mong magwalwal, pwede rin. Basta, drink moderately. Okay ba tayo doon, guys? Oops, may baha. Ano kaya yon? Anyway, nandito na tayo sa favorite kong spots kung saan yung mga... O, diba? Hilaw na karne. At sa gilid nito is yung mga hilaw na isda. Ito yung mga isda pala, guys, na sinasabi ko. Yan o, yung mga kikilawin. Kikilawin? Yung mga kilawin. So, yan, iba't ibang flavor yan. May ginger, merong with lemon, with lemongrass, alam mo yung mga ganun. Tapos meron pa siya yung octopus. So, iba't ibang klase ito, pero hilaw siya. Dahil na-miss ko yung kinilaw sa amin, guys, kasi Bisaya ako, guys, taga Mindanao. So, kumakain talaga kami ng mga ganitong food. So, bumili ako kahit yung 1/4 lang para lang matry ko. Kasi last time kasi na nagtry ako nito, guys, nagustuhan ko yung lasa niya. Although, hindi ko alam paano yan piniga kasi parang natitaste ko pa rin yung parang langsa niya. Pero alam mo yun, parang gusto ko lang kasi siyang matry. So, why not? So, ayun na, guys. Pinatimbang ko na talaga siya kay ate girl. Kumuha lang ako ng 1/4. Gusto ko lang talaga siyang matry. So, excited na akong matry ito, guys. And that's it for today's video, guys. I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito, sa 4th day tour ko. Please don't forget to like and subscribe on my channel. And see you guys on my next vlog. Bye-bye!